Dear Lady Love TV. A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Hindi kita deserve. Para akong tanga habang kausap ko ang cupcake na binig sa akin ni Ali. Sirang-sira na ang icing sa ibabaw niyon. Nag-google pa ako ng red cupcake with white icing on top para lang malaman na red velvet cupcake pala ang tawag dito. Inilagay ko yun sa loob ng mabasaging garapon na dating lagayan ng mayonnaise. Tapos nagtape ako ng takip na note na bawal kainin kung ayaw niyong masaktan. Para walang lumantak na yun kapag nilagay ko sa ref. Bilang parusa sa kakupalan ko, kakainin lang kita kapag naging okay na kami ni Ali. Sabi ko sa cupcake nang iangat ko ang garapon. Napabuntong hininga ako. Naisip ko tuloy bigla si Ali. Galit kaya siya sa akin? Kapag gusto mo pa rin ako maging kaibigan, saka mo na lang uli ako kausapin. Ibinaba ko ang garapon sa computer table ko at tumayo at inabot sa ibabaw ng kama ko yung cellphone ko. Dinalayal ko yung number ni Ali. Gising pa kaya siya? Pasado 9:00 na ng gabi. Bakit? Gising pa. Galit ka ba sa akin? Ano ba kasing problema mo ha? Galit ang boses niya. Sorry na, parang batang sabi ko. Namimiss ko siya. Ano nga ba kasi ang problema mo sa akin? Wala naman. Umakyat ako ng kama. Umupo sa dulo at sumandal sa headboard. Pero parang ang unfair lang kasi. Kaibigan kita. Fake girlfriend nga kita, hindi ba? Pero wala akong masyadong alam sa'yo. Mabuti pa yung ibang tao. Kilala kong sino. Si Ali Santos. Matagal na natahimik ang kanilang linya. Hindi ba parang mas unfair naman yun sa akin? Na iniisip mo na mas kilala pa ako ng ibang tao kaysa sa pagkakakilala mo sa akin? Fair point. Bakit ganon? Lahat ng argumento sa kanya nagiging invalid kapag sinasagot niya na ako. Hindi lang din naman kasi tungkol doon. Nakakahiya lang na rich kid ka tapos pinaglakad kita rito sa palengke sa amin. Mabaho. Ang dami pang ipis sa sidewalk. Tapos maliit lang yung bahay namin at mainit pa sa kwarto ko. Nagreklamo ba ako? Doon ipinamukha sa akin ni Ali na ang immature ng inasal ko sa kanya kanina. Gusto kong batukan yung sarili ko. Alam mo, kung nagkataong hindi mo ako tinawagan ngayon, wala na sana akong balak na kausapin ka pa ever. Sorry na. Napakamot ako sa ulo. Inaway mo ako kanina na wala naman akong kasalanan. Nahimigan ko yung tampo sa boses niya. Ang saya-saya ko pa nung umaga na yon kasi gustong-gusto na kitang makita. Tapos sasalubungin mo lang pala ako ng parang may period ka. Sorry na nga kasi. Ang kupal ko kanina. Wow, kailan pa ako umamin sa iba na ako yung mali? At talagang hindi mo man lang ako hinabol ha? Well, sorry na lang sa akin kasi hindi ako si Lara. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ali nang matapos sa sinasabi. Hindi ko kayang isipin kung paano nagawa ko siyang saktan kanina. Natahimik ako na parang naging pamilyar sa akin yung nangyayari. Para kaming totoong magsyota na nag-aaway at eto ako sinusuyo ko siya. Sorry na po, panunuyo ko. Tahimik. Hoy, okay na ba tayo? Suyo ko uli. Thank you pala sa red velvet, na-appreciate ko. Tahimik. Well, si Ali matapos ang ilang sandaling katahimikan, may isa akong hihilingin sa'yo para maging okay na tayo. Napaayos ako ng upo. O sige, kahit ano. Kahit ano? Nahimigan ko ang ngiti sa boses niya. Oo nga, para quits na kami. Di ba marunong kang kumanta? Kailangan ko na magpe-perform sa isang event. Napatayo ako sa narinig ko. Uy, sandali. Sabi mo kahit ano. Pagdiriin niya. Pero teka, anong event to? Natatandaan mo yung transient house na pinuntahan natin? Anniversary ng organization sa Makalawa. It's a formal event. Formal event? Oh, ayoko ng formal events. Bukod sa boring, tiyak na required doon ng nag-formal attire. Huli nagsuot ako ng formal attire nung senior prom nung high school pa ako. Eraserheads at parokya ang mga trip kong kanta. Pwede ba yun doon? Wala ka bang alam na ibang English songs man lang? Frustrated na tanong nito. Kahit mga sinauna, nag-isip ako. Meron akong isang paboritong kantahin nung bata pa ako. Alam mo ba yung If? Sample? Sample talaga? Dali na. Tumikim ako para klaruhin yung bara sa lalamunan ko. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The world will never show that you've come to know. Ayan, perfect yan. Sure ka? Yes, may tuwa sa boses ni Ali. Ipapahanda ko na lang.
Baka naman mapahiya tayo niyan. Biglang umurong ang bayag ko at parang gusto kong bawiin yung sinabi ko sa kanya kanina. I know you can do this, King. Bahala na si Batman. Okay na ba tayo? Isang mahabang muna ang narinig ko kay Ali. Saka na kapag nagkita na ulit tayo sa makalawa. And King, I have to go. It's already late. Inaantok na ako. Sunod-sunod na sabi nito. Good night. Good night, fake boyfriend. Good night, fake girlfriend. Napalapit ako sa computer table ko at inabot ang garapon na pinaglalagyan ko ng cupcake at tinapat sa mukha ko. Mukhang mahaba pa ang sentensya mo. Nasaan ka na ba? Ikaw ang nasaan na? Sagot ko kay Ali sa cellphone. Tinawagan ko na siya dahil kanina pa ako rito sa usapan namin kung saan kami magkikita. Kanina pa kaya ako rito. Ang sabi mo, naputol ko yung sinasabi ko nang mahagip ko siya ng tingin nang dumating siya sa hotel lobby ng Manila Hotel. Agad siyang napangiti na makita niya agad ako. Parang napatid sandali yung hininga ko. Hindi ko alam na posible pala yung napapanood ko sa pelikula. Kasi parang huminto ang lahat sa paligid ko at tanging nakikita ko ay si Ali na papalapit sa akin. Parang nakaslow mo yung lakad niya. Nagpakulay siya ng brown na buhok at bumagay sa kanya. Ang buhok niyang madalas ay nakalugay ay nakapusod paikot sa likod. At kung madalas ay naka-jeans at shirts lang siya, ngayon ay binagayan siya ng puting gown na talaga namang humapit sa kurba ng katawan niya. Hindi ko alam kung pumayat ba siya o talagang iyon ang hubog ng katawan niya. Ang tanging dala lang niya ay isang maliit na silver purse. Kung may kung anong bagay na kumabog sa dibdib ko, hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Ang ganda ni Ali. Napakaganda niya ngayong gabi. Wala siyang masyadong make-up pero napanganga ako sa kanya. Nakatanga lang ako sa kanya na parang nahipnotismo. My God, bakit yan ang suot mo? Salubong niya sa akin nang huminto siya sa mismong tapat ko. Napakurap-kurap ako. Bumalik sa normal ang paligid. Umandar na uli ang orasan. Pero bakit hindi pa rin normal yung kabog sa dibdib ko? Kailangan kong lunukin ang invisible na bara sa lalamunan ko para magsalita dahil bawal akong mautal. Anong mali sa suot ko? Langhap ko ang parang matamis na amoy ng pabango ni Ali. Amoy sosyal. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Paa hanggang ulo. Formal attire nga, diba? Anong masama? Self-conscious na napatingin ako sa sarili ko. Naka-white long sleeve ako na nakalabas sa itim kong pants. Suot ko yung black na Vans ng utol niya. Inalis ko sa nakasampay na balikat ko ang itim kong coat at isinuot ko iyon. For your information, ito rin yung suot ko nung huling prom ko. Kung saan ako lang naman ang prom king. Pagmamayabang ko. Umirap lang si Ali. Ni wala kang necktie. Hep, dinukot ko sa bulsa ko ang nakaroll yung gray na necktie ko. Hinawakan ni Ali yung kamay ko at tinala ko sa tapat ng comfort room. Magtuck-in ka ng long sleeve mo tapos mag-necktie ka na. Late na tayo. Halos ipagtulakan niya ako sa loob ng men's room. Na makapag-ayos ako ay hindi ko maabutan si Alice sa labas ng comfort room. Nang hanapin ko siya ay naabutan ko siyang may kausap sa lobby. There he is. Ani Alice sa sinalubong ko. Agad niyang inayos yung necktie ko. Lee, this is King. Siya na lang yung paunahin mo. King, this is Lee. Siya ang MC ng event. Pagpapakilala niya sa kausap. Nginitian ko lang ang pinakilalang MC dahil parang naestatwa ako sa kinatatayuan ko habang inaayos pa rin ni Ali yung necktie ko. Hindi ko alam kung magpipigil ako ng hininga o ano. Basta hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko habang halos magkadikit yung katawan namin sa isa't isa. At kapag nagsasalita siya ay lumalampas sa mga labi ko yung mabangong hininga niya. Sinuri muna ng MC yung papel na hawak bago sinabing noted. At saka nagpaalam pabalik sa kung nasaan man ang event. Sinuri ako ni Ali ng tingin nang matapos siya. Inayos din niya yung coat ko. Now, you look great. Sa sapatos ka lang talaga nag-fail, but no one would notice. Aniya at nag-angat ng tingin sa akin. Doon ako nakapansin dahil sa liwanag sa naglalakihang chandelier sa taas namin na nag-complement ang bagong kulay ng buhok niya sa mga mata niya. Sinuklay pataas ng kamay ni Ali yung buhok ko hanggang sa tuluyang wala ng bangs na tumatabing hanggang sa ibabaw ng mga mata ko. Pagkatapos ay pinasadahan niya ng kamay ang necktie ko. Huminto sa sentro ng dibdib ko yung kamay niya. There's something about you and I'm finding it impossible to stay away. Napatitig ako sa mga mata niya sa sinabi niya. Bumuka ang bibig ko pero walang salitang lumabas sa akin. At hindi ko alam kung ramdam niya ang malakas na kabog
ng dibdib ko. Shit, ano ba to? Umirap si Ali. O baka homopia ka? Fave ko yan sa 50 Shades of Grey. Naalala ko dahil sa necktie mo. Ang kapal mo. Naramdaman ko may namuong pawis sa noo ko. Nasabihin mo magkahawig kami ni Christian Grey. Not even. Natawa siya. Magkahawig kayo ng necktie at yun lang. Hinawakan niya ako sa kamay at hinila na naman sa kung saan. Umangkla sa braso ko si Ali. Nakarating kami sa poolside ng hotel. Sinalubong kami roon ng Asher. Napabog ako ng hininga. Nabubungad sa akin ng mga bisita roon. Kalimitan ay matatanda at wala akong mapansing kaidara namin. May ilang TV personalities din at ilang pamilyar na politiko akong namataan. Ang isang natatandaan ko ay si Isko Moreno. Naroon din ang madre na nakilala ko na kaagad na sinalubong si Ali pagkakita sa kanya. Ito ba yung Koreano na kasama mo nung huling dalaw mo? Anang madre. Parang mas gumwapo. Opo, tugon ni Ali. May lahing Hapon lang po, sabi ko. Hinayaan ko muna mag-usap ang dalawa. Iginala ko ang tingin ko sa paligid. Noon lang ako nakadalo sa ganong klase ng pagtitipon. Ang lahat ng naroon ay kagagara ng kasuotan. Tiyak rin na may mga sinasabi sa buhay. Puro mga mayayaman. Bigla tuloy ako napatingin sa sapatos ko at na self-conscious. Kinabahan din ako bigla sa magiging pagkanta ko mamaya. Mukhang napasubo nga talaga ako. Maya-maya'y marami pang lumapit kay Ali. Tila halos kilala siya ng karamihan doon. Doon ko nalaman sa isang kausap niya na ang daddy pala niya ang nag-sponsor ng event na yon. Nalaman ko rin na doktor pala ang daddy niya na hindi makarating dahil sa trabaho. Hindi ko na mabilang kung ilang this is king na pagpapakilala ang nagawa ni Ali sa akin. Nakakangawit rin pala ng bibig ang pagngiti-ngiti sa lahat. Sa isip-isip ko'y sana'y matapos na ang gabing ito. Nagpaalam ako kay Ali at iniwan siya para magtungo sa pika-pika. Ang sabi ko'y kumakalam yung tiyan ko pero ang totoo, gusto ko lang umiwas sa maraming tao. Doon habang nasa bar table ay binalingan ko ng tingin si Ali na abala pa rin sa mga kausap niya. Ako ang napapagod para sa kanya. Pero para bang punong-puno siya ng lakas. At ang kasiyahan ay bakas na bakas sa mukha niya. Dahil siguro alam niya na sa pagtitipo na iyon ay para sa mga cancer patient na nangangailangan ng tulong. Doon kusang gumuhit ang totoong ngiti sa mga labi ko. Na magpaalam ang huling kausap ni Ali ay nilingon niya ako na para bang alam na kung saan ako hahanapin. Pero sinalubong siya ng MC at may sinabi. Kaagad akong kinawayan ni Ali at pinagmamadaling lumapit. Kumabog ang malakas ng dibdib ko, parang alam ko na. King, this is it. Nakangiti si Ali nang makalapit ako. Nanlaki ang mga mata ko. Isasalang na ba ako? Hindi na ako nasagot ni Ali nang may kumausap mula sa likuran niya na dinala siya sa kung saan. Are you ready? Ang MC. Tumango lang ako bilang sagot. Napabog ako ng hininga na sinundan ng MC. Habang palapit ako ng palapit sa maliit na stage ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Iba ang kaba ko ngayon kaysa nung kumanta ako kasama yung tropa ko noong nakaraang linggo. Para nakakakabang magkamali rito. Hinipan ko yung mic nang iabot sa akin yon ng MC. Dinadaga ako ng sobra nang gumitna ako sa stage. Sa likuran ko'y ang quartet. Panay ang hugot ko ng malalim na hininga. Nanginginig ang mic sa kamay ko. Mula sa kinatatayuan ko'y pilit kong hinahanap si Ali. Baka sakaling mawala yung kaba ko. Ang MC ay tila nag-aabang kung handa na ako. Nakarinig ako ng may pumalakpak. Hinanap ko iyon at tinala ko ng tingin ko sa dulong bahagi ng poolside. Si Ali yon. Nag-cheer pa sa akin. Napangiti ako sa kanya. Nagsisimula na magpalakpakan din ng mga tao. Nilapitan ko ang banda nang pakiramdam ko ba'y biglang hindi ako komportable sa kakantahin ko. Pinapalitan ko yung piyesa ko. Mabuti na lang at alam ng mga ito. Bumalik ako sa gitna ng stage. Pumikit ako sandali at narinig kong tumunog yung violin. Nagsimula akong kumanta. Minsan, oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw? Iparating sa mundo. Bumalik ang tingin ko kay Ali. Naroon pa rin ang ngiti sa mukha niya. Siya lang ang nakikita ko sa dami ng tao sa paligid. Napakaganda niya talaga sa paningin ko. Nabigla akong hiniling na sana ay huwag munang matapos ang gabi. Tumingin sa aking mga mata, magtapat ng nadarama. Hindi gusto ikay mawala dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa iyo lang ang puso ko.